Hello, magandang isang Parto pinagpalang araw parto ng mga rescue kaibigan. sa Nandito po tayo ngayon sa isang lugar dito sa ating part 1 nung una sa yan Mango ang Tree. sa bakahan ng Ito po yung ating part treasure 2. hunter. Ito po kasi lugar na to, dito po sa malapit. Papunta po kami doon sa may Century 3 Manga Dito na ang pinagbababaan ng helicopter nila noon. Paliparan ng eloplano. Bakit daw may bumababang helicopter? May lumalabas na helicopter dito. Nung araw, ang di ko lang kapagtataka, malaman kung ang panahon ng Hapon, walang helicopter noon, puro aeroplano. Ito yung mga Hapon ang ginawang kaya paliparan. bumababa maalis dito. Parang Paka-Amerikano na. Mga Hapon ito nung araw. Pero nung wala na yung mga Hapon, Ito sa lugar na ito. bumababa doon, nakikita naman dito ay helicopter. Siguro Dating helicopter ng palayan, Amerikano. hindi na ginagawang palayan. Wala Hindi naman nabubuhay at helicopter mainit ang na lupa. Hapon, puro aeroplano lang. Pero ang damo, hindi lumalaki, ganyan lang. Araw sa lugar na ito. Yan ang isang kan kapag tataka sa lugar na ito. Nandiyan po yung sinasabi nating Kung hindi na yan pinapalayan, Century Mango Tree. dapat yan malalaki na ang damo. Isa sa katandaan ito. Pero hindi, kung yan lang siya, normal. Doon sa Dito tayo sa matatang puno ng mangga pupunta ngayon sa ating part 2 para malaman natin kung makita po natin na buo pa ano yung ang sign ng punong mangga. Karayang gulo ba? Telescopic style daw ang kanila dito, hindi na karayang gulo. Ito yung isa na matandang pan puno ng kanilang lolo. Tato Jiménez ha? Yun po yung ayun yung isa sa katabi lang pala, yung matanda yan. Yan po yung ito tsaka ito, magkatabi sila. Ang katarayang gulo niya is yung creek dun sa baba. Galing ah. po nila nang wala ako, kaya parang nawala yung Century 3. Nandiyan sa taas isang bato, sa ilalim po kasi ng mga may tatlong bato. Century 3 malaki. Ang mangga, ayun yung isa po nila lang is yung dalawang bato lang at po isang batong malaki sa pagitan niya is nandun ang creek na tinatakpan katarayang gulo niya na yun na ay nadakot daw ng bakho pero naikadkad muna at mag-select tayo. Parang dilaw na lupa daw, yun ang naitapon po nila. Nakita rin po nila, yung nagtataka sila dahil bakit dilaw yung lupa sa ilalim ng isang batong malaki. Isang batong malaki din po ay nawawala, naiwanan lang po lang ay dalawang bato lang. Kaya sa ilalim po ng mga ito, pinagpatuloy po yung pag-uukay kasi malambot naman. Sabi ko sa operator ng barko ay ituloy kasi may kalaputan naman. Kaya ganyan po ang kanilang ginawa. Tinulit po na tinuloy. Kaya po natin panonorin ngayon ng mga katrasyorantel para po nakita po natin yung laman sa lalo na yan. So isang puno ng mag-aaya po, lumilit daw ng po yung mga uling po yan na nakapatong sa loob po yan ng bali 3 meters na po, nilampas na po sa atin yan na mahigit. Ito po yan na po yung pinaka-ilalim po ng ayan. Pero yung ang kagandahan po niya sa ilalim po ng na yan ay yan lang po pala yung nila. Ang detention po ng ating panay nandun po sa may silong ng bangko na yan po pala ay naka-horizontal. Pag po nakuha natanggal po natin lahat ng uling na yan, yung mga pinaka-vertical tunnel na yan, sa ilalim po niya ay may horizontal tunnel naman papunta po dyan sa ilalim ng bangko. Nandun po ang pinaka-deposito. Pag mula po sa butas na yan, halos 3 meters lang po. Parang inilihis lang nila. Inilihis lang po sa pinaka-hukay na yan. Parang ginawa lang ng parang maliit. Kaya magmula po dyan sa pinaka-hukay po ng bangko na yan, niligo po tayo ng vertical horizontal niya na tunnel na 3 meters lang naman po ang layo. Kaya po ito nung natuntun ko, diba ako nang baba sa butas na yan ay nalaman ko na meron sa horizontal tunnel na 3 meters lang away from the main
mapasyure niya. Yan po yung pinagagalingan na yan. Tapat na yan. Yan po ang talagang pinakailalim ng mangga. Kaya dinidetect ko rin po kung hindi ako nagkamali. Tandaanan ng camera. Ayan. Andiyan pinakapuno ng mangga. Tinitingnan ko kung may naiwanan po doon sa may mga ugat ng mangga, kung may detention pa. Kaso po ay talagang wala na. Talagang nabulabog po ng bakong ito, yung unang giveaway na nauna sa ibabaw. Nawala. Hindi ko alam kung nung dinakot ang bakho, kung naitapon doon sa likuran o naitapon doon sa likod ng pick-up ng sasakyan. Yun lang po ang aking duda. Kaya sino man po sana makakapuno nito na may kaugnayan dito, wag po kayo magagalit sa akin kasi yun naman po ang hinala ko. Kasi kung di nyo po sana pinahukayan nang wala ako, kahit po sana giveaway, nakahit po sana tayo. Ang naging problema po ay nawawala yung isang batong malaki at saka yung tinatakpan po ng bato na yun ay nawala. Hindi ko naman po masabing ano pa man, talaga po ganun kasi ang buhay ng treasure hunter, nakakahit, na nawawalan o naililipat po ng bantay. Kaya kung sino man po ang pasensya na po kayo, masasaktan man kayo, tatamaan kayo sa sinasabi ko, yun naman po kasi sa aking kuro-kuro lamang po, sa aking pagdududa lamang po na hindi ninyo na itapon yung dilaw na lupa na yon sa tumpok ng lupa pinatapunan ng bangko. Hindi ko rin po maintindihan kung ano pa man. Basta importante po ay nakakahit po tayo. Tulad po niyan sa tinusundan po ng ating bangko na yan ay nandiyan po ang detention niya. Nandiyan po yung kanyang horizontal tunnel na magmula po sa tapat ng butas ng puno ng century tree na yun ay lilikog tayo dyan sa lugar na yan para pumaabot natin yung item sa loob. Pero ipatatanil ko po yan, ipahuhukay ko po yun kasi magmula po kasi dyan meron pa siyang 2 meters, 3 meters pa po ang lalim, tama-tama nun. Malalampasan po natin yung adobe, yung matigas na parang clay na matigas. Tama-tama nun, lilitaw na po yung bunganga nung tunnel po sa ilalim na yan, yung kanyang vertical tunnel. Napakaganda po, napakaliwanag, napakaganda po. Pa dito, napakagandang site ito. 100% po ito na meron talaga. Kasi po ito ay pinaglantingan ng mga kumot sa lugar na ito. At dyan ang gusto. Kasi dyan din po sa lugar na yan, sa kung napapansin po nyo, kung na-imagine nyo, sa likod po ng bako na nandyan po isang creek na may balong na napakalinaw. Hindi lang po kasi maayusan ng camera po yung lugar natin bako, pero ma-imagine lang nyo kasi nandyan po yung creek at may balong po na napakalinaw hanggang kayo po lugar. Yun daw pong balong na yun matanda na talagang balong. Kaya sa kasigurado din po yung mga taga yan na talagang yung inabutan pa na ng mga hapon dahil nagkaidaran na rin po yung matanda na yun nagsabi na kanilang tatay ay doon pa rin nag-iigip yung araw sa balong na yun sa balong na yan. Kaya naniwala sa na yun ay ginamit din ng mga po na nakatira dyan sa paliparan na yan. Kami naman ang pinagpintuan sa ito. Meron kaming ideya o meron kami kasi nalalaman na totoo yung sinasabi nila kasi iba palatandaan po nakita namin ay nandyan naman po. Kaya maganda ang kanilang pasaate. Kahit na medyo nahihirapan po tayo sa sitwasyon na yan ay nag-iis po tayo kasi ay naghahangad po tayo ng nagiginhawa ng ating buhay. Kung tayo po magpapalain ng ating po may kapal, ang ating Panginoon Diyos Ama na siyang gumagabay sa atin, ay makukuha po natin lahat ng ating hinahangad. Kapag
sapagkat tayo naman po lahat ay naniniwala na tayo humingi, kumatok sa Kanya at tayo Kanyang pagbubuksan, na tayo naman po ay magandang ating hangarin sa ating kapwa at sa ating mga kasama, na naway kasama sila sa ating dalangin, na naway sila ay mabigyan din ng ating ginawaan kahit na tayo medyo hirap sa sitwasyon na to. Eh, naniligayahan po ako at natutuwa tuwing nahuhuli ko po yung tamang lugar, yung point po ng ating par. At ako po yung nananalangin sana ito ating mga dads na huwag bumigay, huwag po masira mga baterya o anuman po mga tornilyo mo, wag ay tulungan po sana tayo ng ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na huwag po sana masira ang ating mga gamit upang makapagpatuloy po tayo kapag gawa ng ganito, lalo na po yung mga maliliit na treasure hunter na wala namang pinagkukunan, kundi ang lakas lang nila at tiwala sa may kapal, ay matutulungan po natin, malulukit po natin yung kanilang area na sinasabi nilang pinaghihinalaan din nila, na ayon din sa kwento-kwento ay meron naman, ay matutulungan po natin sila ng libre. Wala pong problema yun. Kung medyo may kalayuan ng konti, gumagawa din naman po tayo ng paraan na matulungan sila, at kung sakali makakahits man, makakakuha man, tayo naman ay mabibigyan din siguro na ikaluluwag din natin sa buhay. Ayan po si Lakay Eddie, kahit na medyo nag-aalangan at nangangawit, tiis lang. At napakaganda naman po kasi ng site talaga na ito. Dito po sa part 2 na ito, sana tulungan nyo kung mag-subscribe po kayo at pakipindot din po yung like at notification bell natin upang matulungan din po ninyo ako, at yan po yung malaking katulungan po sa akin sa pagbibigay nyo ng like at subscribe sa akin. Ay napakalaking katulungan po at sa panonood po ng ating mga video. Sana pakipindot din po yung like at saka yung notification bell natin. Isa pong malaking tulong na ibibigay nyo po sa akin. At maraming salamat po sa inyo, at sana tulungan nyo akong manalangin sa Diyos at amang makapangyarihan sa lahat. Guminhawa tayo, pakait po tayo, at sana ay lahat tayo ay komunidad sa dalangin natin sa buong may kapal, ang makapangyarihan sa lahat, na ibigay na sa atin ang ating hinahanap. Yan po sila kay Eddie, naway Malaban pa. tulungan nyo sa pananalangin, huwag magkakasakit, bigyan ng lakas ng katawan, bigyan ng pag-iisip at tibay ng loob. Maraming salamat po sa inyo, at sana'y pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat.